ko. Tulungan niyo po kami. Mia! Ah, Mia! ah, Ano nangyari sa inyo? Bakit nakahando sa kayong mag-anak at sugatan? tinadyakan kami ng kabayo. O bakit nakakawala sa kwadrang hayop na yun? Hindi ko alam. Oh, Ay, Papa! Masagod sa inyo kabayo! bago ko dambahin ang hayop na ito, bala ng shotgun isasalubong ko sa kanya! Oh. Patay ng kabayo, Mia. Ligtas na tayo. Mia? Mia! Oh, Diyos ko. Patay na ang manugang ko. Kasalanan mo. Kasalanan mo nangyari yung lagim sa asyenda. Kasalanan mo. Huwag mo na akong sisihin, Emmy. Napatay ng kabayo si Mia at Art. Nasa hospital ngayon na agaw buhay si Junior. Masakit din sa akin ang sinapit nila. Binigyan na kita ng babala. Nalagim ang malamang na ihatid sa atin ng malaking kabayo. Pero hindi ka naniwala. Hindi mo ako pinakinggan. Kung alam ko lang na mapapahamak ang anak natin at ang kanyang pamilya. Hindi na sana ako nag-alaga ng mailap at mabangis na hayop. Nagsisisi ako, Emmy. Uli na ang pagsisisi mo. Pero kung may dapat sisihin sa lagim na nangyari sa asyenda, walang iba kundi si Ruben, ang pabaya nating katiwala. Huwag ka ng mga tuwiran! Sir, nagpapaliwanag lang naman po ako. Wala po akong kasalanan sa malagim na nangyari sa pamilya ng anak niyong si Art. Hindi sila matatadyakan ng kabayo kung hindi nakakawala sa kwadra ang hayop na yon. Sir, hindi naman po ako naging pabaya. Ang apo ninyong si Junior ang kumuha ng susi sa bulsa ko na makatulog ako. Siyang nagpakawala sa malaking kabayo. Kahit anong sabihin mo, ikaw ang sinisisi ko sa pagkamatay ng anak ko Sir. at ng kanyang asawa. Ikaw! Aray! Pagbabayaran mong ginawa mong kapabayaan bago kita palayasin dito sa asyenda. Sir, aanin niyo po ang latigo na yan? Ha? Sir? Ihahagupit ko ito sa katawan mo! Aray! Hey! Hey! Aray! Aray! Ang kirot pa rin, Doro. Napakasakit ng mga lati ng lati ko sa katawan ko na nilalagay mo ng gamot. Aray! Ay. Napakawalang yan ang amo mo, Itay. Igaganti kita sa kanya. Huwag mong gagawin yan. Matagal nang wala si inay para umawat sa akin. At para ano't naging anak mo ko kung hindi ko maigaganti ang kaapihan mo. Huwag ka nang magalit. Baka umulit ang naging sakit mo sa isip. Isa pa, wala kang laban kay Sir Al. Mayaman siya. Mahirap lang tayo. Bakit hindi ka lumaban nung saktan ka niya? Anak, mahirap eh. Itay, kung naduwag ka, Hindi ako duwag. Ayoko lang ng gulo. hindi ako natatakot sa dati mong amo. Magpasensya na lang tayo, Doro. Hindi, Itay. Magkaroon lang ako ng pagkakataon. Igaganti kita sa walang hiya mong amo.
Bakit inipon mo lahat ng mga alas ni na Art at Mia? Isasama ko ito sa kanilang libing, Abby. Isasama mo sa kabaong ang mga alas? Kailangan. Dapat meron silang baon sa kabilang buhay para maging alaala natin sa kanila. Baka maging mitya lamang ang mga alas na yan para hindi sila magkaroon ng katahimikan. Wala na sila Art at Mia. Tahimik na sila. Baka pag-iintrasan lamang ng ibang tao ang mga alahas. Hindi nila magagawa yon. At lapastanganin nila pati ang paglilibingan natin sa anak natin at manugang. Sa gagawin ko, walang sino mang maaaring lumapastakan sa libingan ni Art at Mia. Sa munting kuweba malapit sa hangganan ng asyenda natin ililibing ang kanilang mga bangkay. At ano, Al? May pagagawa ko sa libingan para matiyak kong walang maaaring lumapastakan sa bangkay ng ating mga mahal sa buhay. Hieroglyphics, ho? Sir Al? Oo, Glenda. Hieroglyphic ang tawag sa mga titik larawang ipinaghuhit ko sa iyo. Ading-dingin na bato ng kuwebang ito. Oh. Na paglilibingan ko ng bangkay ng anak ko at manugang. Kahit tomboy ka, nabalitaan kong mahusay kang gumuhit. Kaya kinuha ko ang serbisyo mo. Oh, di ko maintindihan ng kahulugan ng mga titik na pinaguguhit niyo sa akin, sir. Maging ako, hindi ko nauunawaan ang kahulugan ng mga yan. Nang magtungo ako sa Egypt at nakipaglibing ako sa isang Egyptian na kasosyo ko sa negosyo. Pero ipinaliwanag sa akin ng kanyang mga kamag-anak ang malagim na kahulugan ng mga titik larawang yan. Malagim na kahulugan, ho? Huwag ka nang masyadong mausisa, Glenda. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Sige, sir. Kayo ang masusunod. Malapit mo nang matapos iguhit sa bato ang larawan ng isang lalaki na ang kalahati ng katawan pataas ay sa tao at ang kalahati ng katawan pababa ay sa kabayo. Para ho itong taong kabayo. Pagkatapos mo sa iyong trabaho, lumabas ka agad sa libigang ito, Glenda. Oh, At kahit paanas, huwag na huwag mong uusalin ang mga titik na nakaguhit sa ilalim ng larawan ng taong kabayo. oh. At kapag nagkamali kang suway nako, magkakaroon ng buhay ang halimaw na yan. Ano? Mabubuhay ang nakaguhit na larawan sa dingding ng kuweba? Mabubuhay ang taong kabayo? Imposible ang sinasabi ng dati mong amo, Ruben. Malupit siya, Glenda. Walang pakundangan at pagpapahalaga sa damdamin at buhay ng mga tao na hindi niya kaano-ano at mahirap lang. Pero wala namang diferensya ang kanyang utak, di ba? Wala. Matino siya at matalino. Kaya nga siya yumaman. Kahit pa sabihing matino siya, di ako naniniwala sa sinabi niya sa akin tungkol doon sa libingan ng kanilang pamilya. Bakit anong sinabi niya sa'yo? Sabi, magkakaroon daw ng buhay ang larawan ng taong kabayo Ha? na ipinaguhit niya sa akin sa dingding ng kuweba. Tatakutin pa niya ako. Glenda,
Hindi ugaling manakot ni Sir Al. Malamang tinatakot niya ang ibang tao para hindi mga has pumasok sa libingang kuweba. Dahil may tinatago siyang kayamanan doon. Kayamanan? Oo. Malamang may mga kayamanang kasama sa kabaong ng kanyang anak at manugang. Posible nga yun. Doro, Kanina pang naghahanda ako ng inyong merienda. Narinig ko na ang pinag-uusapan nyo ng bisita mo, Itay. Wala yon, Doro, wala yon. Glenda, kaibigan ka namin ng Itay ko. Kaya huwag kang magkaila sa akin. Naniniwala akong tama ang duda mo. Malamang na may kayamanang isinama sa kabaong ng kanyang anak at manugang ang dating amo ni Itay. At ang kayamanang yun ang gusto kong trabahuhin namin ng Itay mo, Doro. Kaya pinuntahan ko siya dito. Dapat lang. Para kahit papano makaganti si Itay sa naging kalupitan sa kanya ng dati niyang amo. Nakawan niyo mga bangkay na nakalibing sa kanilang asyenda. pero Doro, Huwag kang tatanggi, Itay. Kapag tumanggi ka, ako ang sasama kay Glenda sa pagnanakaw sa libingan ng mga dati mong amo. Glenda. Narito na tayo sa loob ng kuwebang libingan ng pamilya ng dati kong amo. Narito na tayo sa tapat ng pinaglibingan sa bangkay ni Art. Kung hindi lang ayokong sumama sa'yo sa pagnanakaw ang anak ko, hindi ko maaatim gawin ang gusto mo. Pwede ba? Huwag ka ng maraming angal. Ungkapin mo na ang nicho. Sige na. Para mailabas na natin ang kabaong ni Art. At makuha na natin lahat ng ating mapapakinabangan. Sige na. Sige. Yan. Tabang tinutungkab mo ang nitso, patutunayan kong hindi totoo ang pananakot sa akin ni Sir Al. Bakit? Ano bang gagawin mo, Glenda? Panoorin mo. Babasahin ko ang mga titik sa dingding ng kuweba na nakaguhit sa ibaba ng larawan ng taong kabayo. Atong sa amin Iloma. Glenda, ang nakaguhit na larawan ng taong kabayo sa dinding, unti-unting gumagalaw. Unti-unting humihiwalay sa bato ang nakaguhit na halimaw. Hindi. Totoo ang babala ni Sir Al. Nagkakaroon ng buhay ang taong kabayo. Hindi! Robel! Nabuhay ang taong kabayo! Glenda! Robel! Takbo na! Hintayin mo ako! Hintayin mo ako, Robel!